Welcome to Tropa Tales in Australia. Hi mga katrops! Welcome to Tropa Tales in Australia. So for today's episode, we have a special guest all the way from Sydney. These are our friends Ali and Eds. And i-share nila sa inyo yung journey nila sa life nila ngayon dito sa Australia and yung kanilang 482 visa experience. So hope you enjoy this video! Hi, thank you. So, my name is Ali. IT manager sa logistics, and we've been here as a family of 3. Meron kaming 2-year-old son since November. So, bali 7 months running. 7 months. Yeah. Your name? Ako naman si Eden. And dumating kami dito, nag-housewife muna ako. So, yun. Yung kasing 482, actually nag-start yun galing kaming Singapore, di ba? So, doon kami nag-work parehas. Then, na-reject yung PR, nag-try dito. So, sabi ko sa company ko, kung may opening dito, kasi nag-offer sila back in 2019, nung around pandemic na kung gusto kong lumipat dito. At that time, ayoko kasi may opportunity talaga prior applying PR sa Singapore. So sabi namin, parang okay kami sa Singapore pa. And then, may pending application pa kami as PR dun sa Singapore. So, hindi ko pinapansin yung Australia doon. Correct. So, Not until. So, nung na-reject yung PR application, tinanong ko yung office namin dito kung yung offer niya nandoon pa rin. So, nandun pa rin daw. So, nasa akin lang yung go signal. And then, 2023 Feb. Tapos, March, nag-okay na kami sa kumbaga, verbally, okay, sabi ko, tanggapin ko yung offer. So, March talaga nag-start yung processing, yung, kumbaga, internal kasi, yung work ko sa Singapore tsaka dito, isa lang eh. Same company. Bali, sponsored yung visa namin ng company niya. Inayos muna yung kontrata. Tapos, nung naayos na yung kontrata, meron silang immigration lawyer yung company. So, yun na yung kumausap sa akin. Ito yung mga requirements mo. Kasi, ang kasunduan namin nun is, para tanggapin ko yung offer dito is 186 na Which is PR. ENS 186, which is PR na, di ba? Tapos, direct pathway kasi sponsored, company sponsored. So, sabi ko, sige, okay, ganyan. Inayos yung papers namin, and then maraming requirements as in school. Tapos, ang dami ko kasing work experience sa Pinas tsaka sa Singapore, palipat-lipat ng company. So, Certificate of Employment. ng Certificate of Employment, kahit wala na ako ron, yung ibang company, sarado na. More digging talaga siya. Tapos, bukod doon, since PR yung visa namin na ina-applyan, kailangan yung travel mo at saka residence for 10 years. For the past 10 years, in detailed, kailangan sulat namin. Tapos, in-apply na nila ng August. Kaso that time, August na, sabi nung magiging boss ko dito is, too many projects na daw yung nakapending. Kailangan na siya. So, nakiusap. Sabi niya, is it okay if, work visa muna? Since napasa naman na yung PR application, yung for visa 186. Sabi ko, sige, okay lang. Kasi, binitawan na namin yung At that time, inalis yung residence namin sa Singapore, binitawan na namin. Kasi, sabi ko, doon na kami mag-iintay ng visa approval sa Philippines. So, wala na, nasa Philippines na kami. Tapos, sabi, nung tumawag sila na kailangan, sabi nga, ang dami. Kasi ngayon, ang dami kong work tambak. So, ayun, pumayag na ako kasi kausap ko naman yung immigration lawyer. Nakikita ko naman dun sa online app sa Vevo na na naka-pending, ganyan. So, pumayag na ako ng work visa para makapunta rin dito. Sila habang maaga. Dito na kami mag-aantay. Ayun, so, kasi kumpleto naman na yung papers eh. So, pinag-apply lang ako nung form ng 482. Ayun. Since meron na silang halos lahat ng papers ko galing dun sa 186 application, yung form na lang ang finilapan namin. Tapos, medical. Medical. Tapos,
within 2-3 weeks na-approve yung work visa namin. Eh. Oo. Within 2-3 August. Release lang pala. August. Tapos, tumawag sila, approve na. Nagulat nga kami. Nagulat kami. Sabi ko, Ang bilis. so, kami naman yung nakiusap. Sabi ko, hindi pa pwede kasi marami pang inaasikaso sa Philippines. So, sabi nila, magbigay ka ng date. So, sabi ko, November 1 yung start ko. So, nasa Philippines kami until October. And then, nag-stop over din kami sa Singapore bago pumunta rito. So, ngayon, naka 482 pa rin kami. And then, waiting na lang. Kasi sabi na, 10 to 12 months yung 186 eh. So, waiting lang kami ng ng result. Ng Ng results. approval. Bakit pa kayo nag-decide na mag-migrate dito sa Australia? Kasi isang factor din yung cost of living. Tapos, kahit okay naman din yung work namin, since na-reject nga yung PR namin, di ba? So, parang hindi din siya ideal for a family. Walang stability kasi nakadepende kami sa work pass sa Singapore, di ba? So, as soon as mawala yung work pass mo, babalik ka ng Pilipinas, di ba? Plus, so, ayaw namin bumalik ng Pilipinas. Ang pinaka-consider talaga is yung bata, yung anak. Ano naman yung mga naging struggles nyo sa pagpunta dito sa Australia or yung mga current challenges nyo? Kasi syempre magsa-start kayo ng panibago eh, di ba? Ako honestly, kasi sa Singapore meron kaming yaya. So may nag-aalaga ng bata kasi both kami working. So from Philippines na mag-travel to Australia, ang hirap ng may dala kang bata tapos marami kang dalang gamit. Tapos nung nagdumating kami dito, since we started from scratch na yung hanap ng bahay, ganyan, sasakyan, yun, dun kami medyo nangarag. Necessity. Sasakyan, lalo na sa family na lilipat dito. So, yung struggles namin is, yun nga, bukod, hindi naman actually sa gamit sa paghanap ng bahay. Kasi lalabas kami as a family talaga, di ba? Wala kaming, sabi nga ni Eds, walang yaya, mapag-iiwanan ng bata. Kasi mahirap gumalaw kasi may bata kang i-consider na, syempre gusto niya play, tapos kami ang kailangan naming matapos. Parang gusto namin maging productive yung araw kasi sayang nga bawat araw, di ba? So, isipin mo yung pagod ng bata kasi lalo na nung naghanap kami nag-viewing. ng inspection. Yun yung nakakapagod para sa kami. bata. Nag-viewing Ang dami, naka-line up. So, 10 visits yung naka-line up sa amin ng isang araw. Kasama namin yung baby. So in and out ng sasakyan, nabubwisit siya. Ayun. Pero nung pagdating niya dito, saan kayo nag-stay? Yun, may friend ako, childhood friend, na inistayan namin sa Sydney, west ng Sydney. West ng Sydney. So, yun, before kami pumunta rito, nag-usap kami sa Philippines na, di ba, sa Australia ka na, nagbakasyon siya. So, good thing nagbakasyon siya. Tapos, yun, nagkita kami. Ayun na, tapos nag-offer siya. Kasi ang plano namin mag-Airbnb talaga. Ayun. Nung nakausap namin siya, sabi niya, may extra guest room, doon na lang. Swerte. Oo. So, which is, napakaswerte din. Ang laking ginawa kasi 1 month kami doon habang naghanap. So, walang pressure sa amin maghanap ng lilipatan. Ng rent. So, talagang kami ng time na hanap ng mura, hanap ng malapit sa work, ng magandang unit. Kasi karamihan sa Sydney, lalo na pag malapit sa city, medyo luma na yung mga building doon. So gano'n. Yun ang pinaka-main struggle namin. Ano yung mga major adjustments ninyo nung pagdating nyo dito sa Australia? Major adjustment kasi kumpara sa Singapore, lahat nasa harap mo na. Food. Kailangan, lahat ng kailangan mo nasa harap mo. Pagdating dito sa Australia, medyo nag-adjust kami sa part na kailangan mo talaga ng sasakyan kapag lalabas ka. Yun. Yan yung baby namin. Hi, say hi. Hi, guys. Say ka. Say hi! Hi, guys. Hi to the camera. It's Sunny? Say hi. It's Sunny. You go to Tito Andre. Go to Tito Andre kasi sunny Tito Andre is Madami bang opportunities para sa mga IT dito sa Australia? Marami. Ang problema doon, yung company, if willing sila mag-sponsor ng foreigner. Kasi sila yung mag-a-apply ng work pass or work visa mo
Pero madami. Kasi pagdating ko rito, nagche-check ako sa yung position ko. Even basta IT field, ang daming company. Sydney-based kayo. Sydney, Sa Sydney. Sydney, marami talaga. Meron ba kayong regrets sa pag-migrate nyo Regrets. dito sa Australia? Regret? Wala So pa far, so wala far. naman. Wala Actually. Kasi mas gusto ko dito dahil sa Singapore, ang buhay namin, bahay, trabaho, bahay. Tapos nagkakaroon lang kami ng ng time sa baby kapag weekend talaga. Kasi pagdating mo ng bahay, mag-aasikaso ka ng anak pero hindi napaka-limited na nung oras, alam mo 'yun. Pero nung dumating kami dito sa Sydney, ang pinaka nagustuhan namin is 3-4 PM pwede nang umuwi. Mas marami kang time sa anak, nadadala mo yung anak mo sa playground, alam mo 'yun. Mas na-enjoy namin yung pagiging magulang at the same time. Wala pa naman so far. Siyempre, since birth, Philippines, Manila kami. So, busy. City. Tapos, nag-work sa Singapore ng 13 years, which is city. Fast-paced, di ba? Pagdating dito, masyadong laid back. So, maganda. Maganda yung setup for the family, di ba? So kung meron kayo yung mga nagbabalak na sumunod sa yapak ninyo, anong may a-advise nyo sa kanila? Huwag kayong matakot magsimula ulit. Kasi yun yung pinaka namin pinaka naging challenge namin. Huwag kayo nag-start kami ulit parang yung doon kami sa part na skeptical nung una. Ay magsisimula na naman tayo ulit. Ang tagal na natin sa Singapore, dekada tayo sa Singapore. Tapos from scratch, pupunta tayo sa bansa na hindi naman tayo parang yun yung Hindi familiar. familiar. So, pero hindi kami nagsisi. Wala kaming pagsisisi at all. Ang sa akin lang, advice ko lang, definitely yung family, wala naman akong siblings. So, lahat siya. So, syempre, nire-recommend namin na pumunta rito since nandito na kami, di ba? So, tutulungan namin, ganyan. Friends namin, sinasabi namin maganda rito. Pero definitely, ang advice ko sa mga viewers nyo is start young. So, habang maganda pa yung opportunity, hindi pa saturated ng mga foreigners, di ba? Tapos open. Oo. Yan. So, Totoo. pag-isipan nyo, syempre, may mga cons and pros, di ba? Malayo sa family. Pero in the end, makikita nyo yung value na nandito kayo sa family. Kasi ang dami namin friends from Singapore, nag-migrate dito. From Philippines, direct, nag-migrate dito. New Zealand, nag-migrate dito. Pero doon, UK, nag-migrate dito. Nandito sila. Which is okay naman yung bansa nila. Siguro dahil din sa work, nandito yung advantage din. Like New Zealand, okay, parehas ng work, pero sabi nila, mas maraming opportunity sa Australia, sa Sydney. So, ayan. Start young, start early. And wag matakot. Ako nga, kung tutusin, di ba, yung mawawala na ako sa sa eligibility. So, kasi 45 ang company sponsored is hanggang 45 lang, yung 186 na PR, So, yung application ko, in-apply agad last year, which is 44. So, even mag-45 ako, Pasok pa din. na-submit na yung so processing. So, hopefully this year na soon, mga 2-3 months from now, ma-approve. So, sana. Ayan. Thank you for watching, guys, and sana mag-subscribe kayo sa Tropa Tales in Australia. Thank you. Bye. Please watch our videos and subscribe to our channel.